Okay, magandang hapon mga paps. Magsishare lang tayo about sa pagpapalit ng battery, no? Sa mga newbie, no, bago kayo magpalit ng baterya, siguraduhin na walang problema yung charging system ng motor nyo, no? Kasi kung basta lang kayo magpapalit ng baterya, no, para sa makapag-start kayo, kapag may problema kayo sa charging system, malulubat lang din yung baterya nyo, baka masiraan pa kayo ng baterya. Okay? Kasi madidrain. Okay? Para maiwasan natin ganoon, ginawa ko ito ng video kasi nga may nagtatanong din paano ito mag-check yung charging system. Napakadali lang mga paps. Kailangan nyo lang ng voltmeter, no? Itong voltmeter ko, DIY ko lang naman to pag nag-check ako, pero may voltmeter ako sa nakakabit talaga sa motor. Okay? Pwede rin kayo gumamit ng tester, no? Pwedeng digital or analog, walang problema. Ang importante dyan, matest nyo yung charging system ng motor nyo. Okay? Ang baterya dapat, ang charging ng baterya dapat hindi bababa sa sa 12.6 o 12.7 yung karga nya, no? Sa akin nga 13 ang karga, 13 volts. Ayan o. Okay, so huwag mong bababa dyan. Pag bumaba pa sa 12, mahirapan na sa mag-start. Okay? So ito, papakita ko sa inyo para malaman nyo na gumagana yung charging system ng motor nyo. Okay? Bago kayo magpalit ng baterya. So ayan mga paps, nakakabit yung yung voltmeter ko, positive, negative, positive. Okay? So ayan. Start natin yung motor para malaman natin na nagcha-charge talaga yung yung charging system ng motor natin. Ayan, diba? Ayan, naka-idle yan. Dapat pag ni-revolution natin yan, tataas yan. Ayan yun, ako 14.3 oh. So, lagay natin yung sa tester. Ito tester ko mapapsan ito, automatic na ito. Hindi ko na kailangan pang iset pa yung 12 volts. Ayan. Revolution lang natin. Pag nag-accelerate dapat kayo, pinipigaan nyo to, dapat to, tumataas to. So pag nag-accelerate kayo, dapat hindi bababa yan ng 13 to 14 volts. No, wag lang tataas ng 15. Kasi pag tumaas ng 15 pataas yung volts, overcharge yun. May problema pa rin kayo sa charging system. So dapat ma-maintain nyo lang yung 13 to 14.8, 0.7, gano'n. Wag lang siya tataas ng 15 kasi overcharge na yun. Okay? Pero pag nagre-revolution kayo, nakalagay pa rin dyan is 12 volts, hindi nagbabago sa voltmeter, 12 volts, may problema na yung charging system mo. Okay? Yan yung sa akin. Ayan. So dapat ganyan. Kasi bumaba ng 12 yan, tapos nagre-revolution kayo, nag-accelerate kayo, tapos hindi 12 pa rin siya, may problema tayo sa charging system. So ayun lang mga paps, tips lang naman to para sa nagtatanong, para iwasan nyo rin yung palit, bago kayo magpalit ng baterya, na-check na muna yung charging system. Kasi kadalasan kasi sa atin, yung iba nagpapalit agad ng baterya para makapag-start sila. So patayin ko muna. So ang nangyayari, nagpalit siya ng baterya, nagkaroon ng problema uli sa push start. Sabihin bagong baterya, tapos ayaw na mag-push start, may problema tayo sa charging system. So pag pinabayaan natin yon, laging ganun, hindi natin nasolusyonan yung ganung problema, sayang lang yung baterya ang binili nyo.
no? Kaya bago kayo magpalit ng baterya, ito para to sa lahat ng motor, no? Bago kayo magpalit ng baterya, siguraduhin lang natin na gumagana yung charging system, no? Para hindi kayo magastusan, okay? No, para hindi rin masira ang baterya. Okay? So yun lang mga paps, short video lang naman to. Hindi na to short, medyo ilang minuto na to eh. Yun lang, tips lang naman to mga paps para sa mga newbie na nagtatanong, para please napakasimple lang naman yung ganitong pag-check. Ganun lang naman yung pag-check. Basta pag nag-accelerate kayo ng motor, hindi dapat bababa sa 13 to 14.8 or 14.7, mga ganun. Huwag lang tataas sa 15 to up yung volts. Pag tumaas dun sa 15 volts pataas, overcharge na yung battery nyo. Problema pa rin yan sa charging system. Okay? Yun lang naman. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. Ride safe. Bye-bye.